Magandang umaga sa tanan. At least meron din akong konting alam sa Bisaya. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa opportunity na binigay niya sa akin ngayon para i-share ang salita ng Diyos sa inyo. Nagagalak po ako makita kayo. Karamihan mga pang-umaga na mga nagsisimba. Salamat sa Panginoon dahil dumadami po ang bilang pala natin. So praise the Lord for this. At saka yung mga kapatiran natin na dati nakikita natin sa Arcillas, nandito pala lahat sila. So praise the Lord for that. At saka dating mga kilala natin, mga elders, mga kasama sa mga Sunday, natin, sa pagtipon-tipon pag umaga, o yung morning watch, mga men, nandito pala sila, at saka mga women. So praise the Lord for that. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating paksa ngayon, dahil Missions Month, ay patungkol po sa missions. Actually, ang message na ito ay hindi po galing sa akin, kundi galing po sa Kamakop, na kung saan lahat ng mga alliance churches ay iisa po ang message every Sunday nitong October na to. At lahat po para lahat tayo ang magkaroon ng common goals at para ma-reunite tayo sa Missions Month na ito. So magkakaroon tayo ng common goal, pare-parehas, at saka ma-reunite tayo sa buwan na ito patungkol sa missions. At kailangan po natin umpisahan ito sa prayers. So I ask na the congregation na sana ipag-pray niyo ako sa lahat din po na mga nanonood sa online. Magandang umaga din sa inyo. Pag-pray niyo ako para sa ganon may share yung Word of God ng may galak sa puso at sa maintindihan lamang natin sana sa yung Word ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon sa atin sa umagang ito. So, kailangan ko ang prayer ninyo. Mag-pray ho tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagdala mo sa amin, sa lahat ng mga kapatiran ko na nandito ngayon, Panginoon. Lord, dalangin ko po na pakapuspusin mo ako ng Holy Spirit at yung mga kaalaman ng iyong salita para malaman namin, Panginoon, yung purpose mo sa buhay namin at yung layunin mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil mahal mo kami at ayaw mo kaming mapalayo sa iyo, O Diyos. So dalangin ko, Panginoon, na sa lahat ng aking sasabihin ngayon, Panginoon, let the Holy Spirit speak to them. So, kailangan ko ang iyong kapangyarihan para sa ganun, Panginoon, mai-share ang salita ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. So, bigyan mo rin ako ng kalakasan ng sa ganun, Panginoon. Matapos ito ng may kagalakan sa aming mga puso at marami po kaming matutunan sa iyong salita, maisabuhay namin at para sa ganon, Panginoon, maging pagpapala kami sa lahat ng tao sa palibot namin at mag-glorify ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpatuloy po tayo sa focus natin sa Colossians chapter 1. Focus natin, nung unang linggo, natutunan po natin na ang Diyos ang patuloy at aktibong nagtatrabaho sa kanyang misyon para tubusin at iligtas ang mga tao sa mundo. Patuloy po siya. At habang lumalalim, yun pa ang natutunan natin sa message last week, Sunday, habang lumalalim yung pagmamahal natin sa Panginoon at pagkakilala natin sa Kanya, yung passion natin para ibahagi ng salita ng Panginoon at ang Kanyang grasya at pag-ibig
sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Nandun yung passion natin. O kailangan lang natin ibigay ang oras natin sa Kanya, magbasa ng Bible, para yung pagmamahal natin sa Kanya, ang pagkakakilala natin sa Kanya, at para yun ang mag-push sa atin na maging passionate para i-share din yung blessing na yun sa ibang tao. So yun po yung mga natutunan natin sa message nung Sunday. Ang mission ng church ay hindi lamang nakasentro sa ating pagkakakilanlan bilang tagasunod ni Kristo. Hindi lang sa pagpunta sa church, kundi ang pagiging church sa mundo at para sa mundo. Ang pagiging church sa mundo at para sa mundo. Ang pagiging church ay hindi lang yung pagsunod sa mga religious rituals at paggawa ng mga church activities. Katulad ng worship services, yung ginawa natin kanina, worship services, mga prayer meetings, small groups, at iba pa. Ang pagiging church po ay pagiging blessing sa mga taong nakapalibot po sa atin. Ikaw yung blessing sa mga taong nakapalibot sa iyo, kapatid. At maging sa kabilang rehiyon na rin. Kasi hindi ka anong ibig ko sabihin dito? Hindi ka makontento sa mga taong nakapalibot lang sa iyo once na na-share mo yung salita ng Diyos, kundi gusto mo pang mag-extend sa kabilang rehiyon. Ganun po, huwag puspos ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit at puno ka ng kaalaman mula sa Diyos. So, praise the Lord for that. So, ang title po natin ay Realigning Our Lives to Jesus. Paano po natin i-realign ang buhay natin kay Jesus? Anong feeling mo ngayon? Realign ba yung buhay mo sa Panginoon? O medyo nalilihis ka sa dating tamang daan na tinatahak mo papunta kay Jesus Christ? Nalilihis ka ba? Or hindi mo pa ba alam yung tamang daan na ginagay sa atin ng Panginoon? So kailangan natin i-realign ang ating buhay kay Kristo sa calling natin sa Kanya. So, Colossians chapter 1 verse 8. Ito po yung text natin. Babasahin ko po sa English version ng NIV. And also told us of your love in the Spirit. For this reason, since the day you were heard about you, we have not stopped praying about you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that thy Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have the great endurance and patience. Verse 12, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of His people in the kingdom of light. In verse 8, and who also told us of your love in the Spirit, it says there, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good works, growing in the knowledge of God. Maliwanag po mga kapatid, ang sinasabi ni Paul dito sa kanyang panalangin sa mga taga-Colossian believers
napakapuspusin sila ng mga kaalaman at kalooban sa pamamagitan ng lahat ng karunungan at pag-unawa sa buhay na para sila ay maging karapat-dapat sa kanilang mga calling. Magbunga ng lahat ng magbuting gawa at mag-grow sila sa kaalaman sa Diyos. At paano po natin gagawin yun? Point number 1. Ang pagiging puno ng kaalaman at karunungan sa Bible at ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay siya pong susi para maging fruitful at effective tayo sa ministry o missions. Ulitin ko po. Ang pagiging puno ng kaalaman at karunungan sa Bible o Gospel at ang kapangyarihan ng Holy Spirit ang siyang susi para magiging fruitful tayo at effective sa ministry at missions. So, inihayag na Diyos ang kanyang kalooban at mga layunin at mahanap ito mismo sa kanyang salita. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 16 to 17, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped with every good works. So ang ating personal na spiritual growth, ministry at mission ay grounded po sa salita ng Panginoon, sa gospel. Idinidiin po dito ni Paul sa mga taga-Colossian believers ang kahalagahan at puspos ng kaalaman, kalooban mula sa Diyos. At kung puspos din tayo sa Holy Spirit, alam natin at naiintindihan natin at nag-grasp po natin yung kalooban ng Diyos at ang kanyang mga layunin, dito magkakaroon po tayo ng passionate na puso para ibahagi ang kanyang salita sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, sa mga lost souls. At dito rin, nagkakaroon tayo ng passion para ibahagi ang blessing ni Jesus sa iba. So, maliwanag po. Ang sa ating practical na application, paano ka mag-grow sa iyong kaalaman sa Diyos at sa Kanyang salita? Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita, word, para makilala natin siya at para ma-realign yung buhay natin sa Kanyang mga layunin at kalooban. So, naka-realign ba yung buhay natin sa Panginoon, mga kapatid? Kung hindi, pwede nating umpisahan ngayon. Pag-uwi natin, magbasa ng Bible, mapuno tayo ng kaalaman sa pamagitan ng Kanyang salita para malaman natin yung kalooban at saka yung purpose niya sa buhay natin. So, at kung hindi man naka-realign, ito na yung pagkakataon, through this message, sana mag-guide po tayo na i-realign yung buhay natin sa Kanya dahil kung nawawala ka man sa tamang daan na tinatahak natin, ay kailangan natin i-realign para sa ganun po, ang buhay natin sa Diyos ay maging epektibo po. Upang tayo ay mabuhay para kasiyang kalwalhatian at para magbunga tayo sa ating ministry sa lahat ng mga mabubuting gawain. So, kailangan po natin yung realignment kung hindi po tayo naka-realign sa mga kalooban ng Diyos sa atin, sa buhay natin. Realignment. So, ang pangalawang point po, ang kapangyarihan ni Kristo ay sapat para tayo ay mabuhay ng may katapatan at maglingkod sa ministry at missions na maligaya, masunurin,
at matapat. Tandaan lang po natin yung 3 M, maligaya, masunurin, at matapat. So, ulitin ko po, ang kapangyarihan ni Kristo ay sapat para tayo'y mabuhay ng may katapatan at maglingkod sa ministry o missions na maligaya, masunurin, at matapat. At bakit natin kailangan ang kapangyarihan ni Kristo? Colossians 1:11-12, sabi dito, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father. Ano pa kaya kung cross-cultural missions yung ano natin? Ang pagbabahagi ng gospel at talagang mahirap po. Mahirap kapag tungkol sa ating pananampalataya ay ibabahagi natin sa workplace natin kung saan tayo nagtatrabaho. Maski sa pagbahagi sa ating pamilya, sa mga relatives, sa kapitbahay, mahirap po ang magbahagi ng salita ng Panginoon sa ating mga kamag-anak. So, lalong-lalo na sa hindi natin mga kakilala, paano yun ibabahagi? So, yun na, ano pa kaya kung cross-cultural missions? Ibig sabihin po, pupunta ka sa mga sa lugar na hindi mo kilala, sa mga makikita natin, may mga religious beliefs sila, cultural differences, and language barrier. Ang missions ay mahirap at intimidating. Kaya kailangan natin ng kapangyarihan ng Holy Spirit para pagtibayin tayo upang magpatuloy kahit na maraming obstacles. Mga kahirapan, mga hamon, mga pagsubok, mga kaguluhan at mga spiritual attacks na dumadating sa buhay natin. Marami pong mga pagsubok sa buhay. So, eto maalala ko yung usapan namin ng aking anak na si Teacher May, nandun ngayon sa Cambodia. Dati, mayroon po siyang heart para sa missions. Gusto niyang pupunta sa missions. Pero hindi man natuloy. Pero ngayon, nandun siya. Pagkatapos mag-church ng Sunday, may nag-invite sa kanya na pupunta sila sa ibang church na walang pastor, kung saan i-reach out yung mga bata doon. At dito, yung language barrier na sinasabi dito, mahirap magbahagi ang salita ng Panginoon maski punong-puno ka kung yung mga bata o mga taong sisharean mo doon, hindi kayo magkaintindihan, hindi man lang nila alam mag-English, hindi daw nila, may marunong nga iba, hindi marunong magsulat, mga grade 4 na, mga ganyan ba. So, mahirap po, paano mo ma-communicate ang salita ng Panginoon kung hindi naman sila makaintindi, hindi kayo magkaintindihan. Yun po yung language barrier. At dito pa, sa kanya, sa pagpupunta natin dito, lalo sa Arcillas Ministry, ilang beses din siya nagpupunta dyan. Kasama sila, Pastora Jade, sila Pastoran. Nakikita dito na ang mga bata dito, dahil sa kultura natin na magpunta tayo sa church, naligo, nakabihis, maganda, mabango, mga ganun ba. Pero doon po, makita mo daw yung mga bata, meron pa daw nagkataon na malakas yung ulan, nandun na nag-gather na sa room yung mga bata, may iba pang late, basang-basa na sila sa ulan, okay lang. Wala daw talagang, alam mo na yung ibig kong sabihin, makita mo yung mga bata talagang, sa itsura pa lang nila, maawa ka. So, yun po. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples sa Acts 1:8 na maghintay. Anong sabi dito sa Acts 1:8? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you.
And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So ang Panginoon ang mismong nagbigay ng kapangyarihan sa simbahan para sa kanyang kalwalhatian. Hindi ito isang bagay na kaya nating gawin sa ating sariling kalakasan lang o kaalaman. Kailangan natin ang kapangyarihan ni Jesus Christ para makayanan nating tiisin ang mga pagsubok, maging mahinahon sa panahon ng kahirapan, at gawin ang lahat ng mga ito ng may kagalakan sa ating mga puso. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit, mga kapatid, na siyang magbibigay daan para maging epektibo tayo na witness ni Jesus Christ. Colossians chapter 1 verse 28 to 29, Paul declares, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. Verse 9, to this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. So ito ang testimony ni Paul. Ito ang testimony ni Paul na nagkaroon lamang siya ng kakayanan i-preach ang gospel at tuparin ang kanyang calling dahil sa power na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Nagkaroon lamang siya ng kakayanan ibahagi o i-preach ang gospel sa kanyang calling dahil sa power na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Without the power that comes from God, from the Holy Spirit, hindi ka po magiging effective na mag-share sa salita ng Panginoon. Wala pong saysay ang ating pag-share. Kailangan makita dito sa buhay natin at ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Kasi kakaiba yung feeling po natin na mag-share na may kagalakan dito po. May compassion tayo sa mga taong nawawala. At passionate po tayo na ibahagi ang kanyang salita. So, sa ating practical application, anong area sa buhay at ministry natin ang kailangan at kalakasan mula sa Diyos para tiisin at mapagpasensyahan ang mga gawain at hamon na ating hinaharap? Kapag nakaramdam ka ng discouragement sa ministry na ginagawa mo, tandaan na ang kapangyarihan ni Kristo ay available para sa iyo. Available para sa iyo. Excuse me. Humingi ka sa Holy Spirit at punuin ka, muling buhayin at pasiglahin at para tulungan ka. Siya po ang panggagalingan ng lahat ng mga ito na kailangan mo. Tandaan natin mga kapatid, kapag nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, walang makakasira sa iyo. Sabi pa nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. Sa point natin, pangatlo, kapag na kay Kristo ka, bibigyan ka ng pusong mapagpasalamat sa Diyos. Pusong mapagpasalamat. So ito ngayon, yung synonym po ng mapagpasalamat ay grateful. O, kakaroon ka ng grateful heart kung na kay Kristo ka. Ang mapagpasalamat na puso ay parte po yun ng grasya ng Diyos. At sa pamagitan lamang ni Kristo, maaari tayong maging thankful kahit nasa gitna tayo ng kahirapan, kabiguan at mga kalungkutan. Nagiging thankful pa rin po tayo. Iba po talaga kung may Kristo ka sa buhay. Sabi ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 11 to 12, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share the inheritance of His holy people in the kingdom of light. So,
marami tayong dapat ipagpasalamat, mga kapatid. Sa verse 12, sinabi ito, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. So 13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought into the kingdom of the Son He loves. So verse 14, in whom we have redemption and forgiveness of sins. So sa pamamagitan ni Christ, Jesus Christ, God qualified us para makabahagi ng kanyang pamana sa kanyang mga piniling tao. So sa pamamagitan lamang niya, God has qualified us para makabahagi sa pamana ng kanyang mga piniling tao. Tayo rin ay itinuring na tagapagmana sa kayamanan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, excited ka ba na makita itong mga pamana ng Panginoon sa buhay natin? Nakikita mo na ba yung pamana na yan? At mga promise pa ng mga Panginoon sa atin? Yung salvation mo, Panginoon, sa Panginoon, kay Jesus Christ, pamana na yun. At yung buhay na walang hanggan sa pagpunta natin sa langit, pamana na yun ng Panginoon sa atin. So, excited ka ba para sa pamana na yan? Colossians chapter 1 verse 21 to 23. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death, and to present you holy in His sight without blemish and free from accusations. If you continue in your faith, established and firm, and do not move in the hope held out in the gospel, yun po ang magiging mangyari sa atin. Kung napapalayo tayo sa Diyos, naging kaaway natin siya? Naniniwala ka ba naging kaaway natin siya nung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos tagapagligtas sa buhay mo? Naging kaaway mo siya, mga kapatid. Pero sa pamamagitan ni Kristo, He reconciled us to God. Pinabanal niya tayo sa kanyang paningin. So doon, sa pag-reconcile niya sa atin, sa kanyang pagkamatay sa cross, binayaran na yung kasalanan mo, kapatid. He redeemed us sa ating mga kasalanan. So, si Kristo, ginawa niya lahat ng bagay para sa atin. Ang buhay niya, ang kanyang kamatayan, ang kanyang kapangyarihan sa resurrection, ay patuloy na nagtatrabaho po sa buhay ng bawat isa sa atin. At dito, binigyan tayo ng rason para pasalamatan siya, papurihan siya, at sambahin siya. So, Colossians 1:15 to 20, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones and powers, rulers and authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. God has pleased Himself all things on earth, all things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So, nakakamangha ang Diyos na ating tagapagligtas, mga kapatid. Nilalang niya ang lahat ng bagay sa Kanya, para sa Kanya. Lahat ng bagay hold together. Makita natin diyan sa binasa natin. Siya yung ulo ng mga lahat ng bagay. Lahat ng kapunuan nasa Diyos. Nanahan
na nananahan sa Kanya. At ang kahanga-hanga dito sa parte na ito dito ay tinawag ka na Kanyang pag-aari. Sa Kanya-Kanya. Walang ibang makakakuha sa iyo. Yun ang maganda. Pakinggan ba? Si Jesus Christ, karapat-dapat na purihin. Lahat ng kalwalhatian, lahat ng pagsamba sa lahat ng mga nilalang at lahat ng mga bansa. Karapat-dapat lang na sambahin siya sa lahat ng ating buhay. Ikaw kapatid, willing ka ba na ibigay ang iyong buhay para sa Diyos, para sa Kanya? Di ba karapat-dapat lang po na ibigay natin ang buhay natin sa Kanya? At sa ating konklusyon mga kapatid, bilang pangwakas po natin, sa linggong ito, maglaan ng oras. Mag-reflect kung ano yung tungkulin mo sa buhay. Sa misyon ng church, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga hakbang na gagawin ko para ma-please ko ang Diyos sa aking buhay? Ano ang mga hakbang na gagawin ko para ma-please ko ang Diyos sa aking buhay? Umaasa ba ako sa kapangyarihan ng Diyos o gumawa lamang ng mga bagay through sa aking kalakasan? Or umaasa ka ba sa Kanyang kapangyarihan? Paano ko pagyayamanin ang pusong mapagpasalamat? Paano mo yan pagyayamanin, kapatid, ng pusong sasalamat? At kanino ka mag-share ang salita ng Panginoon sa week na to? Isipin mo na kung paano mo i-share yung salita ng Panginoon. Dapat sana makita natin na nag-work yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa atin.